makikinig sandali ng short message. Ang ating po church ay mananatili hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ang ministry po ng Dolphin Christian Church International sa Carmona ay hindi po mapuputol. Maliban na umalis po kayo. Amen? Kasi po, church ay wala pong makakahadlang pagdating po sa mga henerasyon na ito. Ito sinasabi po natin na malapit na bumalik ang Panginoon, pero ang mission natin ay mananatili. Hindi po ito mababago. Ang pinakatema po ng ating pong anniversary ng DFCCI Carmona is growing stronger, reaching higher. Ulitin nga po natin, 1, 2, 3. Growing stronger, reaching higher. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon po yan. Nananatili, lumalago na malakas at umaabot sa mas mataas pa na kalagayan. Kaya po, ang pangarap ng church po natin, ang pangitain ng church ay hindi po mababago. Okay, tayo po ay magbibigay ng pagkakataon sa ating po mga buhay para ang church po ay makita po natin lumalago at tumitibay, lumalakas at umaabot pa sa mas mataas na kalagayan. So, pakita po natin ano po yung nakikita po natin ngayon sa church. Sana po ay makita natin na sa mga darating na taon, buwan, ay hindi po tayo lalo na maging religyoso lamang. Kundi makita natin na tayo ay maging prayerful. Amen? Visioning our church growth. Yan po ang gusto natin makita sa church natin dahil ang church po ay mananatiling maraming tao ang dapat nakakakilala sa ating pong Panginoon. So ano po gagawin natin sa mga panahon darating? We are praying to grow stronger and to reach more people to Christ. Ang pangalan po ng DFCCI Carmona, nagsisimula po tayong manalangin, gumawa, na tayo po ay magpatuloy ng maging matibay at maging malakas. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, sa panahon na ito, sabihin mo sige, sa katabi mo, sa panahon na ito, bawal ang mahupo. Amen? Palakpakan mo yung katabi mo. Sino naniniwala? Bawal kayo ang mahina, bawal ang mahupo, bawal ang malamig-lamig. Amen? Kasi po, kailangan po ang panahon po natin ngayon ay mas lalo kang maging malakas at matibay. Alam niyo po, ang mga mahihina, yan po ang madali pong malilo o madaya ng Diablo. Pag kayo po ay nanonood ng mga ilang palabas sa TV, kung mapapansin niyo po, lalo sa National Geographic, pag kayo po ay nanonood doon, meron pong mga hayop, halimbawa po, mga lupon ng mga usa, meron pong isang mabangis na hayop ang tumitingin sa kanila. Okay? Ito po yung leon. So, ang leon, ang laging tinitignan kung sino yung umihiwalay doon sa grupo nila. Laging tinitignan ng leon, sino yung papilay-pilay, no? Yung nagsasabili ng buhay, yung walang pakialam. Kaya pag nakita ng leon na kayo ay marupok, mahina, yon ang aatakihin ng leon. Alam niyo po ba, sabi ng Bible, ang Diablo ay parang layong umaatulay at siya po ay naghahanap ng masisila. Sino ang nasisila niya? Yung marupok. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya huwag kang maging marupok. Amen? We need to pray to grow stronger. At maniwala po tayo, ang church dapat umabot po tayo sa mas marami upang sila po ay mailapit natin sa ating pong Panginoon. Next. We want to see our church grow. Ulitin po natin.
We want to see our church grow. Gusto po natin makita na ang church natin ay lumalago. Nagle-level up, umaasenso, tumataas ang antas na ikukumpara mo sa dating mga buhay ng ating church. Nagpasimula po tayo na walang-wala. Nagpasimula po tayo sa 2-3 pamilya. Nagpasimula po tayo sa members natin na wala pang 20 piraso. Yan po ang pinasimulan ng DFCCI Carmona. Pero dahil po sa pananalangin, dahil po may mga taong very strong sa Panginoon, at meron po silang nakita na ang simbahan ay hindi po mananatiling kumonti lang. At siya po ay dumami ng dumami. Ngayon po ay 7 taon na natin. By the record, mga kapatid, lahat na nakadalo sa church ng DFCCI Carmona ay 259 na po. Sabihin mo sa katabi mo, 259. It seems to us na ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao. Yun nga lang, may mga Christian na hindi tumatagal sa church. Nag-i-invite tayo, pumili ng Panginoon. Tayo po'y nananalangin sa kanila na sila'y makakilala sa ating Lord. Pero dahil tayo po ay sa kakulangan namin natin ng pag-aalaga sa mga tao na anyaya natin, nakakawala din po sila. Pero magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sila po ay minsan nakarating sa ating church. Noong panahon ngayon, naandun ka na ba sa church? At ngayon, naandito ka pa rin. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ikaw po ay nananatili. At ito ang gusto po natin makita. By the year 2026, year 2027, year 2028, year 2029, hanggang maraming taon, hanggang bumalik ang Panginoon, makita natin na hindi lamang 259 ang makadalaw sa ating church. Kundi makita natin na maraming mga believers is thousands believers. Amen? Kaya po tayo nagsisimula na magkaroon ng pakitain. At sa panahon na ito, mga kapatid, hindi po tayo papaya ang church po natin ay manatiling maliit. Ang tinutukoy po natin, hindi po ang building lang, hindi po ang facilities natin, kundi ang tinutukoy po natin maliit papunta sa palaki ay yung mga bilang ng taong nakakakilala sa ating pong Panginoon. So dahil gusto po natin makita na ang church ay lumalago, maaaring tanungin po, Pastor, ano ba plano ng church sa mga susunod na panahon? Ito po, isa sa gusto natin mangyari. Tayo po ay we will focus on our vision and mission. Siyempre, lahat po tayo may gusto marating. Same with the church. So ano po gagawin natin sa mga susunod na panahon? Una po, we will focus more on discipleship. So ang church po natin ay gagawa ng mga strategy, ng mga programs, para po tayo ay magabayan, matulungan po natin ang ating mga kapatiran na manatili sa relasyon niya sa ating Panginoon. Ano pa? Upang ang gusto po natin makita, ang focus po natin, magkaroon tayo ng mga karagdagang mga Bible study. Kasi konti pa lang po yung ating mga cell group, yung ating mga home group. Kaya tayo po ay tignan po natin, ang focus po ngayon natin, magkaroon po tayo ng multiplication sa pagdami ng mga gawain. Ito po yung bahay-bahay na gawain. Ano pa ang gusto natin maging focus? Pangatlo, gusto po natin magkaroon sa mga darating na panahon ng community outreach program. Tayo po ay mag-a-activate ng mga gawain na umaabot sa mga hindi mananampalataya. We will do this scientifically. Uso naman po yan. Marami po kayo mga creator nag-iisip ano ba yung magiging content. Yan po mga vlogger, hindi ko alam bakit yung mapanood yan sa mga social media. Alam niyo po ba na sila po ay nag-aaral din? Nag-iisip sila, ano kaya yung pwede namin ipakita sa tao na pwede pag napanood ito ng mga tao, ito'y magustuhan ng mga tao.
I believe ang church ay dapat ganun din. Tayo din po dapat ay mag-iisip ng mga community programs para po maabot natin ang mga hindi mananampalataya. We will focus on evangelism. Yan po ang pang-apat. Stronger evangelism ministry. Tayo po ay mag-visit po talaga ng mga unbelievers. Mag-share po tayo ng gospel. Kaya sa mga susunod po, mag-meeting po kami mga leaders. Ano ba talaga yung mga hakbang na pwede natin gawin upang ang church po natin ay makabuo na maayos at matatag na evangelism program. Most of all, ang panghuli ay we want to focus to have a pioneer a local church. Kasi po, ang vision po natin talaga makapag-put up tayo ng mga local church. Hindi lang ang Carmona, that someday sa panahon darating, may magpapastor, lalabas sa atin, siya naman ang magtatayo ng DMCCI sa Dasmariñas. Okay? Darating ang time, meron naman sa Indang Cavite. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Darating ang time, diyan po sa Molino. Okay, magkakaroon po tayo ng mga ganyan churches. Tapos, lalabas po tayo ng Cavite. Pupunta naman po tayo sa Mindoro. Hindi po natin alam ang plano ng Panginoon So, kakalat ang maraming DMCCI churches. Pagkatapos po, ilan po sa inyo pupunta ng Switzerland, pupunta ng New Zealand, pupunta ng Czechoslovakia, ng Africa. Tapos po, pag kayo po ay pumunta doon, because of God's vision na nilagay ng Panginoon sa atin, through DMCCI, kayo din po ay someday magkakaroon na rin po tayo ng DMCCI sa iba't ibang bansa. How I pray ang mga nag-a-upload po sa atin ay maging pastor. Pero hindi naman po lahat tinawag na pastor. Yung lamang po tayo ay maging taga-suporta na makiisa po tayo sa pagtatatag ng mga gawain. Kaya ako po, itong mga panahon na ito, personally, ako po ay mananalangin ng todo upang tayo po ay magkaroon ng 5 bagay na ito. Upang ang ending po natin, magkaroon po tayo ng karagdagan na local church. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ba magpastor? Baka iba sa inyo, gaganyan-ganyan niya, baka hindi nyo alam, someday, siya na pala may hawak ng isang local church. What else? Next slide tayo. Ano pa ang gusto natin makita sa DFCCI? We need to believe in God's provision that He will give us a church property and a pleasant facilities. Amen. Alam naman po natin na nangungupahan lamang po tayo. Alam niyo po sa Carmona, napakamahal ng upahan. It is a blessing from God. Yan po nakuha natin church na kinatatayo natin at nirerentahan natin. Provision po yan ng Panginoon. Ganito po isipin po natin. Kung sinasabi natin, ang mga upahan sa Carmona, ang mga lupa ay napakamahal po dyan, pero binigyan tayo ng isang place na napakamura ang lupa. It is a blessing and provision from God. Kung tayo binigyan ng inuupahan na mura, sabihin mo sa katabi mo, makakakuha din tayo ng murang lupa. Amen? Sino po naniniwala dito? Ako, malapit na to. Nararamdaman niyo na ba? Magkakaroon po tayo ng sariling lupa at magkakaroon po tayo ng maayos na church building. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon po doon? Okay, hindi po yan pangako ng politiko, no? Pangako po yan ng ating pong Panginoon. Siyempre, bago po natin magawa yan, ano po yung dapat nating mga hakbang na gawin ng bawat isa? Number 1, increase mo naman yung faithfulness mo sa pagbibigay. Amen? Kasi meron po talagang pagpapala pagdating sa pagbibigay. So kung kayo po nagbibigay, dagdagan mo pa yung katapatan mo sa Panginoon. Amen? I will continually give my tithes and offering to God. I will support the ministry of DMCCI kasi nakikita natin, may pangarap yung simbahan Alam niyo po ba, tayo mga magulang, pag nakita
nakita mo yung anak mo, di po ba? Sino may mga anak dito? Pag nakita mo yung anak mo, ang tindi ng pangarap niya, sipang mag-aral, makikita sa iyo mga grades mo, panay flat 1, grabe. No, ang mga lahat ng grades na makikita mo, walang bababa sa 1.25. Tapos lagi sinasabi ng anak mo, Mami, Daddy, someday magiging ganito ko. Ito yung gusto kong marating sa aking buhay. Bilang mga magulang, alam niyo po ba, yung heart mo parang hindi rin mapakali. Parang gusto mo, ano man ang gusto ng anak mo, ibibigay mo kasi meron siyang pangarap na gustong maabot. Same with our church. Alam niyo po ba, kapag nangarap ang simbahan na gusto niya mabigyan ng papuri ang Diyos, nakikita ni Lord yan. Ang DMCCI, ang tindi pala ng vision nito, tindi ng pangarap. So si Lord, ipuprovide niya ang lahat ng kailangan natin, marating mo lamang yung pangarap mo. Amen? Sino po may mga pangarap dito sa ating church? Amen? Sino po may pangarap dito na hindi lang ganitong kalaki someday ang magiging simbahan natin? It's all about vision. It's all about God's blessing and provision sa ating lahat. Pangalawa, sa bagay na yan, we need to increase life productivity. Alam niyo po, masakit minsan pakinggan, pero ang gusto po ng pastor, lahat ng members sa DFCCI Cambodia ay huwag pong maging patamad-tamad. Amen? Bawal, sabi ko sa tabi mo, bawal na ang tamad sa panahon na ito. You need to be productive. Mag-isip ka. Nagkakakwentuhan po kami kahapon ng ilang members sa ilang church po natin. Ang kwentuhan po namin, akala ko yung titignan, parang wala ka pera-pera itong kapatid na to. Pero ang kwento na, it's all about business. Nagtitinda siya ng ganito. Pastor, alam niyo po, sa umaga, nagtitinda ako ng almusal, sa hapon, merienda. At dahil po doon, nagiging productive po kami, pinagpapala po kami ng Panginoon. Church, bilang po mga kapatid, I encourage you, maging productive tayo sa taon nito at sa mga susunod. Amen? Tigil ang sarili sa kakapanood ng 50 season sa Netflix. Bawasan. Amen? Do something na mas lalo ka magiging productive. Amen? Yung malalakas kumain, baka pwede bawasan ang kain. Kasi maraming na pagkain ngayon, di ba? Kakain ka sa buffet, mahal bayad. O what if, kung dahil gusto mo maging productive, mag-iipon ako, magtitipid ako, at higit sa lahat, magninegosyo ako. Pag nakita ni Lord, ganun kang kasipag, ibubuhos ni Lord ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Palapakan po natin ng Lord. Pangatlo po yan. Mga kapatid, we need to increase stewardship, our stewardship in all our resources. Maging matapat po tayo bilang mabuting katiwala. Kasi ang paniniwala ko po sa kayamanan na meron tayo ngayon. Sino po dito maraming pera? Taas ang kamay. Pataas, huwag po mahiya, maraming pera. Yan. Huwag kayong lilingon, bawal lulingon na. Sino po maraming pera dito? Okay, sino po dito nararamdaman niya, pinagpapala ni Lord yung business niya? Meron pa dito mga negosyante? Praise God. Now, sino po dito, meron pa member tayo na pag pumasok sa isang pabrika, napakabilis ma-promote. Meron bang ganun dito? Lahat na nabanggit ko, lagi mo tatandaan, okay, huwag mo kalilimutan to, lahat ng yan ay binigay ng Diyos sa iyo. Ano ibig sabihin? Ipinagkatiwala ng Lord sa iyo yan. At ikaw naman, bilang isang mabuting manager ni Lord, maging matapat ka rin sa Kanya. Kasi sa isang ganun lamang, pwede kuhanin ni Lord ang lahat na nasa sa iyo. Yun lang magkasakit ka, wala na, tapos na. Kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, pag nagkasakit tayo, wala ka ng lakas. No, kahit ang isip mo, active pa, pero ang katawan mo, mahina na, that's nothing. Hindi mo na maabot ang mga gusto mong marating. So, we want to see our church grow. Tingnan niyo po, dito po ako magtatapos, no? Pamilyar po kayo sa bamboo.
kawayan ay the strongest and fastest growing tree in the world. Pinakamabilis, tumaas, lumago. At ang sabi po sa kanyang karakteristik, yun daw pong bamboo, kawayan, umaabot po siya ng umaabot po yan ng 151 feet. Yan ang kataas yun. Mother yun may 151 feet pa to. Lampas, no? Ang taas pala yun, 151 feet. Ganun daw umaabot yung taas ng kawayan. And ito ang amazing sa kawayan. Yun daw pong taas niya, okay, lumalago daw po siya ng 36 inches sa loob ng isang araw. So araw-araw, pataas ng pataas yung bamboo. Pataas ng pataas hanggang umabot ng 151 feet. Tinanong ko si Google. Sabi ko, bakit ang bamboo ay tinuring the strongest and fastest growing tree in the world? Bakit ang bilis niyang lumago? Papakita po natin. Sabi po dito, bamboo grow faster because it ensure ample sunlight, provide a balanced fertilizer, maintain consistent moisture, parang nagsascience po tayo, no? Prone dead or weak grounds, and consider using a soil conditioner. Titingnan niyo po mga kapatid, dapat po ang church parang bamboo din. Parang bamboo. Hindi pwedeng hindi siya lalago. Pero, nakita natin, bakit mabilis lumago, tumaas ang bamboo. Ito po yung madi-discover natin. Yung may mga red letters word, pansinin niyo po, yung bamboo laging naaarawan. Laging naaarawan. Ibig sabihin, pag inadapt natin sa church, naliliwanagan dapat tayo para lumago. We need to be enlightened. We need to realize kung anong klaseng buhay meron tayo. Dapat alam ko, bakit ako nasa church? Bakit ba ako dumalo-dalo dito sa anniversary ng DFCCI? Alam ko na merong purpose ng Lord. So dahil alam ko, bakit I need to connect to our church, kasi alam mo kapatid, na ikaw ay na-enlighten. Ano na-enlighten sa'yo? Nakita mo na wala kang magagawa kung hiwalay ka sa Panginoon. That is enlightenment. Amen. Pangalawa, mahirap lumago ang church na tulad ng bamboo kapag hindi balanse ang buhay natin sa loob ng church. Sipin niyo po ito mga kapatid, ang pangit pala dahil hindi tayo balanse, ang buhay ng church iikot lamang sa loob ng church. Dahil na pag-aralan ko po sa Bible School, ang buhay ng simbahan dapat merong upward, sideward, at merong outward. Ibig sabihin nito mga kapatid, ang buhay ng iglesia ay hindi lamang umiikot sa loob ng church, kundi balanse rin ang buhay ng iglesia. Pangatlo, yung salitang consistent. Mahirap lumago kapag hindi tayo consistent. Sagana rin tayo sa umpisa, pero pag tumagal na, wala na, nawawala na. Yung pagdalo lamang natin sa church ay isang malaking challenge na yan to be consistent. Amen? Kaya ang church na lumalago, una po, na-enlighten sila, balanse ang buhay, consistent po sila, at umasakla. Ano po pala sa church, katulad ng bamboo, tinatanggal yung makatuyot, yung hindi namumunga. May pruning talaga eh. Katulad ni bamboo, no? Yung bamboo, sabi, prune, dead or weak comes. Kung sa nalalaglag po yun, no? Sabi mo sa katabi mo, kaya ka na andito. Sabi mo, kaya ka na andito. Hindi ka kasi tuyot. Lumalago ka. Amen. Tignan mo yung mga tuyot, wala na dito. Yung mga sagabal sa paglago,
Kaya nawawalan talaga eh. I believe ito, niloloob ng Panginoon para magtuloy-tuloy ang paglago ng church. At dapat po panghuli, kondisyon ang buhay ng isang believers. Kapatid, dapat po balanse at kondisyon ang buhay po natin. Sa paanong paraan na po kondisyon ang buhay natin? Inaalagaan mo ang spiritual life mo. Hindi mo pinapabayaan. Lagi mong kinokondisyon ang relationship mo kay God. So sa panahon na nagkukulang ka na kay Lord, sorry, kailangan ko mag-condition ulit. Napalayo na ako sa iyo, hindi na ako nag-pray, hindi na ako nagbabasa ng Bible. So ang paglago ng church, ay makikita po natin, may effort. Sinasamahan, hindi lang tayo nag-pray. Ako bilang pastor, naintindihan ko na ang paglago ay, sabi nga po sa asawa ko kanina, mas naintindihan ko ngayong ika-7 taon ng church anniversary. Pakinggan niyo po ito para sa sarili ko. Naintindihan ko po ngayon ang pag-asenso at paglago ng simbahan dapat nangunguna lagi yan ay ang pastor. Amen? Kung gusto natin lumago ang church, dapat pangunahin talaga ni pastor. Siya ang leader. Kaya, please po, ako po ay humihingi sa inyo ng panalangin. Lagi niyo naman po ako isama sa prayer po ninyo. Pag nakita niyo si pastor, parang patamad-tamad na, Lord, isingin niyo po si pastor, parang paisi-isi na lang. Ipanalangin niyo naman po ako. Para yung aking espiritu, bumalik po sa gusto nating marating sa ating church. Alam niyo po ba, lahat tayo dapat ganun din. Pangalawa, nakasalalay ang paglago ng church sa mga kapatiran. Isipin niyo po, kung ako po ay mananatili na lamang sa church, I will do nothing. Basta ako, kampante na ako, makarating ako sa church, okay, napagsimba na ako, pero wala tayong ginagawa doon sa vision and mission natin para nung tinutin na rin po natin pinapatay ang pangarap ng simbahan. Kaya po sa panahon na darating, mga kapatid, maniwala po tayo, ibang usapan na po ang pag-uusapan natin sa mga panahon na darating. Usapang church, hindi na natin pag-uusapan ano yung mga kahinaan natin. Pag-uusapan na po natin, sino yung mga taong naakay mo sa Panginoon. Paano ka pinagpala ng Diyos. Ako din po naniniwala kapag ginawa po natin to, there is a blessing. Sino po naniniwala? Baka 3 taon mula ngayon, milyonaryo ka na. Tapos ang kamay. Nakikita mo ba sarili mo pag tumitingin ka sa langit? Nakikita mo ba that someday itong taong ito, makikita mo na aasenso na sa mga susunod na panahon. Ganun ko din nakikita ang gawain po natin sa Cardona. So what is the greatest key? Ito po ang katapusan. Basahin po natin yung verse po natin ngayon. Sabi ng John chapter 15 verse 1 to 5, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Ang kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Kaya pala minsan may mga bagay na ginagawa ang Lord sa atin na nasasaktan tayo. Yung pala, pinupuming lang tayo. Kinokondisyon lang tayo ng Panginoon. Kasi ayaw niya na hindi tayo mamumunga. Verse 3, lilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sumunod na verse 4. Ito, basahin po natin ang sabay-sabay. Manatili, 1, 2, 3. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Last verse. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Pwede ba tayo ngayon ay pumikit, mga kapatid?
Tayo saglit na mananalangin ngayon sa Panginoon. Narinig po natin yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon Jesus, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Nasabi mo na rin ba yun sa sarili ko? Na minsan tinitignan mo kung gaano ka kahusay, kung gaano ka kagaling sa mundong ito. Pero kapag na-meditate mo ang salita ng Diyos, then you will realize that you are nothing. Wala ka, kapatid, kung wala ang Panginoong Jesucristo sa iyo. Kaya sa umagang ito, let us recognize the presence of God. Sa church po natin, I believe, hindi lalago unti-unti ang church kung wala din po ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat si Jesus po ang nagpapalago ng iglesia. Alam mo, in your personal life, kapatid, maraming mga panalangin kang ginagawa patuloy sa buhay mo. Marami kang makahingi sa Panginoon. Parang ang bagal ng pag-unlad at pag-usad ng buhay mo. Siguro tinuturuan lamang tayo ng Panginoon sa panahon na ito na lalo kang ma-enlighten sa Kanya, na maintindihan mo na wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon. Maaaring tinuturuan ka ng Lord na maging balanse ang buhay mo. Hindi lang panay-trabaho, hindi lamang tungkol sa pagkita ng pananalapi. Siguro tinuturuan ka ng Lord ngayon na magbigay ka ng panahon higit sa lahat sa mga bagay at oras para sa Diyos. Maaaring sa gitnang panahon, tinuturuan ka ng Lord kasi anak, hindi ka kasi naging consistent. Maraming pagkakataon, mas lamang yung napapalayo ko sa akin. Pero ulit, sabi ni Jesus, wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa akin. Siguro, tinuturuan ulit tayo ng Panginoon, tanggalin mo na yung mga bagay na bulong sa buhay mo. Mga attitude na nakakasira bilang isang Kristiyano, tanggalin mo ito at isuko sa Panginoon. Mga bisyo na hindi mo ma-overcome. Kung si Jesus nagtatanggal ng ganyang mga bagay, ganun ka din. Hayaan natin sama-sama natin isuko ito. At hayaan po natin ikondisyon ng Panginoon ang ating mga buhay. Tayo po lahat ay tumayo po ngayon, mga kapatid. Sa ating pananalangin, isang bagay ang nais ng church ngayong anniversary. May ikaw, kapatid, ay dumago sa reaksyon mo sa ating Panginoon sa Kristo. Mas lalo mong bigyan ng pansin si Jesus sa buhay mo. Siguro po, ang panalangin na gagawin po natin ngayon ay panalangin ng pagpapasakop sa kanyang lisensya. God's presence is so powerful. We will invite again the presence of God sa ating iglesia. Sa ating church, kapatid, umasa tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Yes, maraming mag-uusay sa atin, maraming magagaling, maraming mga talent tayo, skills and abilities, but that is nothing without our Lord Jesus Christ. Make this a prayer. Magpasakot tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung meron kang gustong mga maabot na pangarap, ihandog mo yan sa Panginoon. Kung nais mong umasenso na ang buhay mo, pagpalain ka ng Panginoon, start growing for God. Magsimula kang lumago para sa Kanya, umasenso para sa Kanya, maging successful para sa Kanya. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sabay-sabay po natin gamitin ito, kapatid. Hallelujah. Holy Spirit, pinagpala niyo po ang DFCCI Carmona
ngayong ikapitong taon na ito. And we still believe, hindi ka nagbabago sa bawat buhay mo namin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay? Ito ang simula ng taon ng paglago sa buhay mo, kapatid. Mga leaders, you need to believe in God. Ito ang simula ng paglago ng church na ito. That's the faith in our Lord Jesus Christ. Maniwala ka na, kapatid. Live by faith. Fix your eyes on Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po. Kabilang sa pamilyang ito. Alam kong nangangarap kami ng mga bagay para sa iyong church. Kaya natin ang ating puso at isip magkaisa sa pamitaan ito. And we want to see our church grow. Makita natin na sama-sama po tayo umuunlad sa buhay. Sama-sama po tayo nagkakaupo ng breakthrough. Sama-sama ka nagtatagumpay sa mga pangarap mo sa buhay para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, para sa ating iglesia. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat po, Lord. Sa iyong magpapay. Let us worship the Lord. Nais po makasukin ng Diyos sa buhay mo. This is the lifetime na agayahan mo si Jesus sa buhay mo. Kahit wala kang magagawa kung ika'y iwalay sa Panginoon. Yes, Lord. Sa iyong piling masasabat sa iyong piling sa iyong piling nasulat sa iyong piling. Panginoon, narito po kami bilang mga anak mo. Sama-sama po namin nagkakaisa sa aming puso, sa aming damdamin, na kami ay magiging bahagi ng paglago ng DFCCI Carmona. We will spend time with you, Lord. We will give effort to help this ministry. Sapagkat alam po namin ang tawag niyo po sa amin ay mananatili
na sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi ka po nagkulang sa amin. Sa kabila ng aming paglayo sa iyo, hindi ka po lumayo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng paglalamig ng pag-ibig namin sa iyo, pero ang iyong pag-ibig kahit kailan ay hindi nagbago sa aming mga buhay. Kaya ang DMCCI Carmona, lahat po kami bahagi ng ministry ito, lubos na tumatakila sa pangalan mo ng papasalamat at bibigay mo alahati, Panginoon, sapagkat naniniwala kami ikaw ang nagtatag ng gawain ito. Mananatili po ito sapagkat sa buhay at sa puso po namin, ikaw ang mananatiling Diyos sa bawat buhay po namin. Kamapagin pa tayo ang pingin ng papuri ngayon sa Panginoon. Yes, Lord, we declare your faithfulness, your goodness, Lord, sa aming pong church. Salamat po, Lord, sa pitong taon at kapatihan at katapatan niyo po sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Sinabi din mga salita, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na dinanais po namin at paniniwala na ito ay aming matatanggap kahit hindi pa po namin nakikita. Lord, kayo po sa aming puso, sa aming isip, naniniwala kami sa iyong mga salita. We live by faith and not by sight. Salamat po, Panginoon, Banal Espiritu, sa gawain ito ng Door of Faith. Nagdiriwang po kami ngayon, hindi dahil sa aming mga sarili, kundi pinagdiriwang po namin ang kabutihan at katapatan niyo sa bawat buhay po namin. Pwede ba bigyan natin ang lakas sa palakpakan natin, Panginoon? Sumigaw po tayo, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for everything that you have done in this church. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.